Mukhang ano mukhang nilalaro-laro na lang ni Sara Duterte yung kanyang trabaho. Di na siya, actually, masasabi ba natin trabaho yun? Di na kasi tatrabaho eh. Di na kasi nagtatrabaho. Diyos ko. Wala sila pinagkaiba ni Robin. Abogado lang tong isa. Pero pareho sila walang brain cells. Ay, wag kaya magagalit yun pag tinawag niyong 80 raw siya. 80% daw siya sa bar exam. 80 daw siya. 80-80 guys. 80-80 daw siya sa bar exam guys. So, di ba? Huwag niyo yan. Nagagalit siya. Nagagalit ang lola niyo. Oo. Pero may bago na namang sinabi to si Sara Duterte. Hindi na nga nagtatrabaho. Hindi pa wala pang sinasabing matino. Ito kasi yung ganap. Nagpunta kasi siya kahapon sa mga biktima ng lindol. Oo, sa Davao Occidental, sa Sarangani. Punta siya doon. Saan yun? Yan. Nagpunta siya sa Davao Occidental. Oo. At binisita daw niya yung mga doon, check on the evacuees temporarily staying in makeshift tents and emergency shelters in Sarangani, blah blah blah. Napunta daw siya sa Abad Santos, blah blah blah. So ito yung yan. Okay. So pinost din niya yan sa kanyang Facebook. Yan mukha na namang lalaki si Sara. Baka nakaano na naman siya. Feeling ko depressed tong babaeng to. Kasi yung mga ganyang mga depressed eh. Mga malulungkot sa buhay mga ganyan eh. Okay, mga bigla-biglang may mga radikal na pagbabago sa itsura. Tingnan niyo si Britney Spears. Naalala niyo si Britney Spears? Nung bago siya sumikat, di ba, ganda-ganda ni Britney Spears. Tapos, di ba, ganyan. Tapos umabot sa punto na nagkaroon siya ng topak. Bigla nagpakalbo, ano-anong ginagagawa, etc. Feeling ko ganun din ang nangyayari kay Sara ngayon eh. Na siguro malungkot siya, depressed siya, kailangan niya ng tawag dito. Kailangan niya ng outlet. Napagtripan na naman niya yung sarili niya. Pag gusto niya magmukhang lalaki for today's video, parang gano'n. Kamukha niya si Pulong. Babaeng version ni Pulong. Ayan mukhang butch. Butch na butch siya dito eh. Butch na butch eh. But anyway, nag-speech siya sa Sarangani. Alam ko, napanood niyo na to. Pero, pakinggan lang natin kung ano yung sinabi niya, ha? Kasi, mukhang hindi ka nakainom ng gamot today, Sara. Kahapon pala. Mukhang hindi ka nakainom ng gamot kahapon. Totoo lang, no joke. Diba? Di na sa kuwagitan. Unain na inyong mga amahan. Sundan ninyo si Digong. Yagot utsinta. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay. BBM. Baliw. Nangyari sa'yo, girl. Uli na tayo. Suspending na nitanan ninyo ang official libra. Magbinuang. Binuang. Grabe kayo na sila, ma-personal. Vice Mayor, wala na, hurot na Vice Mayor sa Sarangani. Ana din ang number 1 konsihal. Yes! Kami na yun. Okay. Bisaya, hindi ka maintindihan yung iba. Congratulations, sir. Advance. Suspended na si Vice. Labi na ngayon, siya kay Palo sa pangalan na Inday Sara. Oo. Pero so, may nakita naman akong may nag-translate. Ito, mga ka-DDS niya yung nag-translate. Ayan. Oo. Sabi, di ba, di yan sa akin galing. Kaya sabihan nyo ang mga ama nyo na sundin nyo si Digong. Naabot niya ang 80 years o 80 taon. Bakit? Masamang damo. Matagal mamatay. BBM. Tapos uwi na tayo dahil suspended na lahat ng opisyalis nyo dito. Walang biro. Di talaga biro. Grabe talaga. Sila mamersonal. Parang wait lang. Parang ikaw yung na-personal dun Eto, Vice Mayor, wala na. Ubus na ang Vice Mayor ng Sarangani bukas. Sabi ng number 1 konsehal. Yes. Yun yung tawanan sila. Kasi siya yung number. Pag nawala yung Vice Mayor, yung number 1 na konsehal ang papalit. Okay.
Okay. Sige. Ang tanga lang din ni Sara no? Siningit lang niya yung pangalan ni Presidente. Pero ang pinag-uusapan talaga dito, yung tatay niya. Oo. Ulitin ko Ulitin ko lang. Siningit lang niya yung pangalan ni BBM. Kasi ang pinag-uusapan talaga dito, yung tatay niya. Ano ba yung sinabi niya? Sundin niyo si Digong, naabot niya ang 80 years. Bakit? Masamang damo, matagal mamatay. So, ibig sabihin nyo, tatay niya yung masamang damo? Totoo naman yun. Nag-share pala sa akin ito si Ate Trexie. Oo. Totoo naman yun. Masamang damo talaga yung tatay niya. Oo. Pero feeling ko, mga kababayan, kaya niya isiningit yung BBM kasi naisip niya, shucks, yung tatay ko pala yung nasabi ko. Feeling ko tawag doon, Freudian slip. Yung nadudulas. Siguro, ang gusto talaga niyang, ang nasa utak niya, sasabihin niya, so di nyo si BBM, matanda na, nakaligtas sa cancer, bakit? Kasi masamang damo, matagal mamatay. Kaso, subconscious. Subconscious. So, ang nasabi niya, yung tatay niya. O, di ba? Sabihan niyo ang mga ama niyo, sundin niyo si Digong. Yun ang malinaw Sundin niyo si Digong, naabot niya ang 80. Bakit? Masamang damo, matagal mamatay. O. Yun talaga ang gusto niyang sabihin. Ng tatay niya, masamang damo. Kaso nga lang, syempre, sa mundo ng politika, kailangan mong maggawa ng ingay. Kailangan mong gumawa tawag dito, kailangan niya ilusot yung sarili niya. Kasi syempre, ba't niya sasabing masamang damo yung tatay niya? Di yung mga loyalist ng tatay niya, hindi na siya iboboto. Kaya niya isiningit yung BBM. Oo. Alam niya yun. Alam niyang nagkamali siya. Alam niya yun. Imagine mga babayan ito lang akin. Ito lang yung akin Kaya nga mga babayan, hindi talaga si BBM ang topic dito. Isiningit lang niya yan. Ang totoong topic dito, yung tatay niya. Di ba? Kasi kung si PBBM talaga ang pinapatungkulan niya, edi sasabihin niya, sundin niyo si Bongbong Marcos, masamang damo, tingnan niyo, di ba may cancer nga, tapos ngayon nakaligtas na. Bakit? Masamang damo etc. O, ganun. Pero hindi. Ang nasa utak talaga niya, yung tatay niya, ang masamang damo. Ganyan talaga si Sara Saltik pag walang script. Ganyan talaga si Sara Saltik pag walang script. Pumapalya palagi kasi hindi marunong mag-isip. Walang utak Bobo nga Kaya kailangan niya isingit si BBM para maibawi niya yung statement na sinabi niya na masamang damo si Digong. Obvious naman doon sa statement niya Para hindi siya mawalan ng botante. Kasi mawawalan siya ng botante, guys. Mawawalan siya ng botante. Ay, wait, nadulas. Hirap maging masamang tao. Palagi may roadblock. Sabi ni Omnia G. Oo. Ako, mga kababayan, ako happy ako na masamang damo si Digong at matagal pa siyang mamamatay. Para matagal pa siya nakakulong sa dahig. Si PBBM nga, inintriga nila na may colon cancer, di ba? Hanggang ngayon, buhay. Masigla, nakakabiyahe. Kanina, nagbukas pa siya ng walang gutom kitchen. Di ba? Wala kasi. Sabihan, sige, masamang damo na. Masamang damo, fine, walang problema. Oo. Masamang damo pala kung magiging masamang damo, mga kababayan, yung pagbibigay ng maagang pagsuporta at pagtulong sa mga nalindol nung June 8, buti na lang sana na maging masamang damo na lang siya forever. President Marcos orders government agencies to act immediately following Mindanao earthquake. Inag-uto siya nung June 8. Kaya nga lumipad agad ang mga lumipad agad ang team. Lumipad agad ang DSWD secretary, si Gatchalian din. Pumunta na ng Sarangani. Nagpunta agad ang Vince Dizon para mag-check ng mga structures.
Para mag-check ng mga ng mga kalsada kung ano yung mga road clearing na kailangan gawin. Mabilis ang galaw. O di within 3 days nakakapagpasok na sila ng relief. Nagtanggal ng mga boulder sa kalsada. Within 3 days nakakapagpasok na ng relief. Di ba? Ganun lang kasimple. Nung panahon na si PBBM ay nag-utos na magbigay agad ng serbisyo sa mga naging biktima ng lindol sa Mindanao, anong ginagawa ni Sara? Kinabukasan, June 9, partida, taga Mindanao pa to si Sara Duterte. Nasaan siya? Nasa Leyte. June 9, 2026. Si PBBM nagtatrabaho na, inaasikaso na yung Mindanao kasi nga lumindol. Diba? Nagmobilize na ng mga tulong, nagmo-mobilize na ng ayuda, nagmo-mobilize na ng mga ibibigay sa mga sambayan ng Pilipino, sa mga taga-Sarangani. Si Sara, nasa Leyte, nagpapakyut. Kaya naman.